Ito, pakinggan nun natin. Sorry, Engineer. pero mahirap po siyang kontrahin. Pero hindi Oo. siya bridge expert. This is supposed to be a suspension. Mahirap daw ho siyang kontrahin kaso hindi ka bridge expert. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga mga kababayan, ayaw ho talagang tantanan itong mga mainstream media na to. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nyo, kung vlogger lang ho ang naglabas ng ganitong kapeking balita, tapos hindi binawi kagad. Naku, napakalaking issue na ho niyan sa mga sa mga congressman, di ba? Ito ho, Digong, sumibat pa Hong Kong. Ano sumibat? Patanong yan eh. Patanong ba yan? Anak ng tokwa, kayo dyan sa Abante News. Akala ko pang meron tayong dito, Code of Ethics. KBP! KBP! Paging KBP! Anak ng tokwa. Bago yan mga kababayan, isang like at subscribe mo na. Code of Ethics, nasaan na? Nasaan na yung binibidang Code of Ethics itong mga mamamahayag na to dyan sa House of Representatives? Digong, sumibat pa Hong Kong. Asan yung sumibat pa Hong Kong? Ano hong sabi nitong post na to? Linawin natin. Wala namang kasing malisyoso yung sumibat pa Hong Kong. Wala naman nung problema dyan. Lumipad papuntang Hong Kong si dating Pangulo Rodrigo Digong Duterte nitong Biyernes. Sa kabila ng akusasyon na pagpapalabas ng International Criminal Court ICC ng warrant of arrest laban sa kanya, bangag ba kayo dyan sa mga taga-Abante News? Malisyoso eh. Linawin nyo, dapat nung naglabas na yung Bombo Radio ng balita na ganito, nang lininaw na ng mga DDS vlogger kung ano bang meron dyan sa Hong Kong, dapat ho sana, inano nyo na yan. Gumawa na kayo ng panibagong post na kung saan binabawi nyo yung pagbanat nyo na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aalis si Tatay Digong dahil sa warrant ng ICC. Manigas kayo, hindi gagawin niya ni Tatay Digong. Dating Pangulong Duterte nasa Hong Kong para pangunahan ang campaign rally ng PDP laban. Yan mga ganyan dapat ang binabalita. Kaya para sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa Hong Kong, naku, malaki ang rally ho yan mga kababayan, no? Kung nagkataon, sana nandyan din ho tayo kaso marami ho tayong inaasikaso ngayon. Next time. Patagal-tagal pa naman ho kampanya. Pero sa Davao, susubukan ho natin, Pagka nag-meeting di Avance, 100% pupunta ho tayo dyan. Ganito dapat ang pagbabalita. Kayo dyan sa Bomboray, dyan sa Abante News Online. Ayusin nyo, dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tingnan nyo naman ho ito. Itong sa ang tawag dito sa Bombo Radio. Inayos nila yung pagbabalita nila. Walang halong mali siya. Yun itong sa Abante News, sa bagay, no? Kapangalan nitong si Benny Abante, basta ata Abante, medyo may tama yung kung di congressman, naman yung pahayagan na Abante News Online. Pambihira, nagpunta lang si Tatay Digong dyan sa Hong Kong, umiiwas na dyan sa warrant of arrest. Hindi makukuha yan ng ICC, yan ang sabihin ko sa inyo. Para dun sa mga nag-publish, nag-post ng kung sino man dyan sa Abante News Online, dyan sa balita na yan, nasasusunod para hindi ho kayo nasusunog, alamin nyo ho muna kung ano yung tunay na dahilan, kung bakit nagpunta ng Hong Kong itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balita ho natin. Marami daw hong mangyayari bukas yan sa pagpunta na yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At balita din ho natin yung mga taga Malacanang medyo na panic mode na ho sila diyan sa diyan sa gaganaping malawakang rally diyan sa Hong Kong. Nako, matindi ho yan mga kababayan. Maniwala lang ho kayo sa sinabi nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sabi niya, mananalo tayo, trust me. Kaya maniniwala ho tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na mananalo tayo. Heto na ho mga kababayan. Dito ho tayo kay Bangag. Nakita natin to. Senior ito ni Sir EB. Matindi ho itong video na to. Di ba sinasabi natin, wag kang masyadong magmahusay. Babarahin ka ng mga engineer, ika nga. Dito sa video na to, sinopla ko ng isang isang engineer, yung mga litanya nitong si Marcos Jr., yung mga komento niya, yung kanyang
pag-inspection doon sa bumagsak na tulay. Ito sabi ni Marcos Jr. At ang sagot sa kanya nung mga nung isang engineer. Ito. Ang ending nito, ang punot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Sorry. Oh, anak ng toko. Ito, pakinggan ho natin itong si engineer ho ito eh. O, pakinggan ho natin. O, di naman ho kaya architect o kung engineer ho siguro hindi. Ito. Ito, pakinggan ho natin. Sorry, Engineer. pero mahirap po siyang kontrahin. Pero hindi siya bridge expert. This is supposed to be a suspension. Mahirap daw ho siyang kontrahin kaso hindi ka bridge expert. Yun ang problema kay Marcos Jr. Umaasta siya ng eksperto sa lahat ng bagay na mahawakan niya. Pero sa totoo ho niyan, trip lang ho talaga niya yan. Kunyari, paggising niya ng umaga, bumanat siya ng pulburon. Kunyari, trip niya, nakita niya yung news about doon sa bridge. Punta tayo dyan, i-inspectionin ko yan. Pagdating dyan, eksperto na siya sa pagdating sa bridge. Pero kinabukasan, pagkatira niya ng pulburon at iba na naman ang tama ng pulburon sa kanya, iba na naman ang expertise niya. Di ba sabi ko sa inyo, yan lang yung tama niya noong oras na yan. At trip niyang maging eksperto sa tulay. Kaya nung binidyoan siya, akala mo kung sinong eksperto. Bridge nakasabit. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. Fine arch yung tawag dyan sa tulay na yan. Hindi yan suspension bridge. Hindi yan. Cable stayed bridge. Cable stayed bridge actually yung dinidescribe ni Presidente. Cable stayed bridge yung dinidescribe mo, Bangag. Di ka naman kasi eksperto, bira ka ng bira. Oh, yan ang problema ho dyan. Kaya tayo, pagka hindi natin alam ang isang bagay na pinag-uusapan, di ho tayo sumisingit. Nakikinig lang ho tayo para matuto tayo. Ang problema, hinarap sa kanya camera, kakapulburon lang niya. Nag-eksperto siya. Siya lahat ng bansang nakita ko, ito lang nakita ko, ganito, ganyan. Hindi nga nakapagtapos, magiging anak ng toko. Pero ang tawag niya suspension bridge. Hindi nila kabisado yung bridge. Engineer, ay mali yung sinabi ni President Bongbong Marcos na ang problema ay design. No comment. Pambihira itong si engineer. Comment na lang siya. Baka ipahanap siya nitong si Bangag eh. Baka pagka binira niya, ipahanap siya. Sinasabi mong mali ako? Halika dito, trip ko yun eh. Ito imbestigahan. Hindi dapat nagbibigay ng mga statement hanggat walang kompletong forensic engineering investigation. Nako, yari Tapos ka pag dyan, nakompleto Marcos, na yung investigation, saka magpalabas ng kung ano yung resulta ng investigation. Kailangan mo muna palang maglabas ng forensic engineering investigation. Akala ko yung pinoforensic, yung mga crime scene lang no? Pati ho pala yung yung mga pumapal yung mga tulay, meron ding investigation na ginagawa dyan. Meron ding forensic engineering investigation. Matindi lang Ako yung original designer nung tulay nung 2012. Pero ang ginamit kong code sa pag-design ng tulay, 1997 pa. So, luman-luma na. Tapos lumabas yung DPWH 2015 na code. So, ibig sabihin, biglang maluma yung design ko. Hindi na siya pwede. Nung mga 2018 o 2017, nakompleto na niya yung 8 arco na span out of 12 na total. So kung sabi ng DPWH, kailangan lahat ng tulay naka-design na sa 2015. So kung itutuloy nila yon, yung natitirang 4 na arco, saka lang yun, kulang pa yun, 720 meters lang yun, 1 kilometro mahigit yung tulay, yung ilog, Cagayan River. So, dinugtungan pa nila yun ng mga 300 meters na pre-stress na tulay.
Lahat yun i-design sa 2015 na code. So, parang hindi pwede na yung una kong dinesign na 8 span, lumang code na 1997. Tapos yung iba, 2015. So, pina-retrofit design nila. Pina-redesign nila, pero sa ibang kumpanya. Hindi na ako involved doon sa pag-redesign. Ang problema natin sa Pilipinas is overloading. Ang merong department order ang DPWH yung limit ng mga tulay, yung capacity ng tulay. Sa 10-wheeler, 37 ton lang. Itong truck na nasa screen nyo, kapareho yan ng 10-wheeler, may tandem axle sa likod na dalawa, na 8 ang gulong. 27 tons lang ang allowed nun. Yung dyan sa unang report ng Lunes yata ng Region DPWH, 102 tons ang sinukat nila yung dump box niyan, tapos yung bigat ng mga bato. Kumuha sila sample ng mga bato tapos tinimbang nila. Lumabas 85 tons daw yung kargada ng truck, tapos 17 toneladas yung truck mismo. Kaya pag pinagsama mo, 102 tons. Kalahati ng 102, mga 50 tons, nandyan sa unang axle o linya ng mga gulong dyan sa tandem na yan sa likod. So mga 50 tons, times 4 yan noon, times 4 yan nung nasa limit na 27. Kasi 27 times 4, 108 tons yan. Sige, engineer. Ang tulay na yan, 2 lanes. Dinisign ko yan ng 2 truck sabay. Kahit 2 truck na sabay, basta 27 tons lang, 54 tons, hindi niya kayang pabagsakin yung tulay. Hindi Pero kung 102 na, times 4 na, kahit sa 2015 code, hindi talaga uubra yung Saka, makikita mo naman, actually, over-design ako pag pag nagde-design ng tulay. Pang 10 yan na arko na dinaanan. 2 truck yan, magkasunod. Pang-10 yan. Yung unang siyam, nakadaan siya. Pero yung pang-10, mukhang yung unang truck, nakaramdam na ng masama. Bumagal na siya. Nagpang-abot sila nitong pangalawang truck. Pero yung unang truck, nakalusot. Yung pangalawang truck, wala na, inabutan na siya. Pabigat ng pabigat ang mga truck natin. Hindi yung code, hindi, isipin mo, 1997 to 2015, 18 years bago nagbago. Yung truck natin ngayon, mga galing China, ang lalaki, ang haba, ang tataas, and they are very powerful and stronger. Kaya nila maghatak at magdala ng mas mabigat na mga load. Kaya nila 80 tons at ang natin, 27 tons lang. Ang layo, naiiwan yung ang design kasi natin nakasunod tayo sa American na code. Sa Amerika walang overloading. And so dito matindi masyado yung problema natin ng overloading. And naiwan na yung design design loads na ginagamit namin sa pag-design ng tulay. Alright. Sa design kasi ng code, ng DPWH, sa department order nila, ang nagpapalagay sila ng load limit na 27 tons sa 10-wheeler. 27 yung tons. 2 tandem axle sa likod. Opo. Tapos dulong sa harapan. Opo. So, kung itong mga load limit nila ng mga tulay, nakabase ito sa ginagamit namin sa design ng mga load, nakabase sa American naman ng code. Opo. And itong Kabagan Santa Maria Bridge, 2 lanes ito, 2 lanes ito na tulay. Opo. Kung susumahin, pwedeng 2. Ang design namin yun, 2 truck sabay. Na So, 27. yung 27 tons, pwede mong doble, 54 tons, kakayanin siya. Hindi, Per mas lane, isang mabigat truck kaya. ang ilalagay mo pag Opo. nagde-design ka. Ang design namin is worst case, sabay. Per lane, sabay-sabay, merong truck. Kapag per lane siya, 4 na truck, sabay-sabay. So sir, Hindi pwede 45. It's a bridge. Hindi pa siya pwedeng tibayan para kahit 2 lane lang kaya pa rin yung medyo mabigat na So, dyan na papasok yung retrofitting. Kailangan ng retrofitting program na lahat ng tulay na tulay na investigate nila kung kakayanin o hindi yung mga ito. Yung maiksi kasi tapos yung mga pre-stress, matitibay yun
sobra-sobra yung tibay. Kaya niya nung overloaded na ano. Pero itong mga bakal na mga tulay na mahaba, medyo wala siyang kasing reserve strength yung sa ano. So, hindi Pero siya pwede po siyang i-fortify, ano? Oh, Pwede siyang i-fortify. retrofit ang tawag na Oo. Pero engineer, hanggang ilang beses siyang pwede i-rep? More than 200 Mga million? dalawa na. Oh, so i-retrofit ulit. Bali, isang retrofit So pero retrofit sa, ng retrofit? Oh. dahil sa 2015 code, pero hindi siya na-retrofit para sa mga truck ngayon na pabigat ng pabigat truck natin ngayon. Sir, ibig niyo sabihin, ito pong truck na ito, kung tama yung computation ng DPWH, it would, hindi siya pwedeng tumuwid ng kahit anong tulay natin ngayon. Na 2 lanes. Na 2 lanes. Na two lane. Hindi siya Ano kaya nga kahit eh. anong tulay ngayon na 2 Pwede lanes. siya sa tulay na pre-stress. So pangkon talaga yan, footbridge. Hindi, pero ito sa tulay na hindi overloaded yung truck. Kunyari, yung mga luma natin mga top truck na 15 cubic, yung laman, kaya-kaya yan. Sir, Kaya yan. Huwag lang ito mga bagong truck na umaabot na ng 100 tons. Actually, doon, author kasi ako ng libro eh. Yung pang-apat na libro ko, Design ng Bridge Superstructure. Sa chapter 1, may discussion ako doon ng overloading. Kasi mabigat yung overloading dito sa mga Ayun na nga mga kababayan, ang problema dito hindi lang mabigat yung pati yung tama ng presidente mabigat din, kaya talagang yung mga yung mga aberya dito sa administrasyon na to talagang nagkakapatong-patong na. Rekta ho tayo dito kay Sir Jason sa sino mga nakakamiss dito kay Sir Jason sa palakpakan ho muna tayo, no? Sino mga nakakamiss? Tagal na natin hindi nagagawa na reaction video tong si Sir Jer. Okay, reaction natin tong na to. Itong interview niya na to sa sa SMNI. Ito, game. Sa palatuntunan. Kinalulungkot natin wala tayong video feed ng gawa ng napakahina ng internet service dito sa Southern Philippines mula pa kaninang hapon na Jason. Sir Jay, umpisan muna po natin dito sa mga social media influencers kasi kamakailan nga ay sinampahan po nila ng patong-patong na libel case itong si Representative Ace Barbers. Dito muna po tayo sa ginagawa pong hakbang ni Representative. Malakas yung bumalagbag tong si Sir J, kaya yung mga dyan, itong si Robert Ace Barber, handa mo na tumbong mo. Barbers, laban po sa mga vloggers. Sa tingin niyo po ba, Sir Jay, isa tong hakbang para patahimikin itong mga kritiko ng gobyerno at para sabihin na rin sa mga gustong mga gumaya o magsalita against the government na kung gagawin nyo yan ay ito ang mangyayari sa inyo? Alam mo, yung problema kasi ng malaki ng mababang kapulungan, iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Kasi ang una nilang imbitasyon sa 40 mamamahayag, hindi mamamahayag eh. 40 critic social media personalities ay halika kayo, sabi nila dun sa imbitasyon nila, pumunta kayo sa TRICOM para makatulong sa pagbalangkas ng isang panukalang batas na tutugon upang ika nila magkaroon ng tuntunin kaugnay sa paggamit ng social media sa Pilipinas. Ang ganda pakinggan, ano? You help us, sabi nilang gano'n, sa sulat nila, gusto namin marinig ang inyong mga saloobin sapagkat kayo ang mga eksperto sa pag-aayag through the new media or social media apps, no? Ngayon, nung hindi bago pa mangyari yan, maraming mga press con within the compound of Batasan Pambansa may sinagawa, merong young guns, merong mga sila Paduano, sila Akop at kung sino pa, sila Dan Fernandez, na sinasabing may mga, ito'y base daw sa isang privileged speech. Wala actually proposed bill, no, na nakita ko doon sa pinadala nilang mga imbitasyon. Manapa ito ay on the basis of a privileged speech made by the congressman from Surigao del Norte, Ace Barbers, claiming
na itong mga social media personalities are being funded by China, by Pogo, and by drug syndicate. Sabi ko, ang bigat ng statement mo, yun ang pag pinakinggan mo, talagang tunan ng pansin. Subalit, nagpadala sila ng mga imbitasyon sa 4 na po, at hindi lang yun, pinangalanan nila sa kanilang mga press releases, yung 4 na po, bilang bahagi ng mga nagpapakalat ng mga fake news allegedly funded by Pogo, by drug syndicate, and China. Yung iba-iba yung mga statement nila. So, doon ang nabalisa na yung mga social media personalities, by the way, are not ordinary people. May 2 doktor, isang abogado, Correct. isang negosyante, isang editor ng isang daily newspaper, at mga iba, may mga fashion designer, mga researchers, may mga professionals, sa madaling salita, may mga business executives. Parang nasanay na kasi sila itong Tricom, Quadcom sa panduduro ng tao. Remember yung ginawa nila kay Grialdo, yung ginawa nila kay Jeffrey Celis, kay Lorraine Badoy na pinakulong pa nila. So, naisip nitong mga grupo ito, teka muna, ba't tayo pupunta riyan? Nilabel na tayo. No? Pangalawa, ito parang prior restraint. Tapos may mga salita pa sila Adjong, itong sila Paula, si Paul, ano ba yung pangalan nung sa La Union, yung Ortega, yung mamilog-milog na katawan na congresswoman ng Taguig Pateros, yung yung nagpa-akong Zamora, na ito pagka pumunta riyan, pagka nagkamali na sagot, ipakukontempt namin. Yung mga ganon. So, ang ginawa nitong 37 of them, dahil yung 3 apparently pumunta, no? Ito sa pinangalanan nila, si Malutikya, a certain blogger from Bicol, and another one, no? So, the rest of the 37 did not go. Hindi sila nagpunta. Ang ginawa nila, kung ganito ang nakalabel na mga ganito at kung ano pa mga pinagsasabi nila, so umakyat sila sa Supreme Court para nang sa ganon ay ma-restrain yung tri-committee sa anong tawag ito, sa kanilang balakin, kung ano man yung balak nilang masama. At sa kabutihang palad nga, tumugon ang Supreme Court na hindi hiling or asking, no? Itong sila Speaker Romualdez, si Ace Barber, si Dan Fernandez, si Toby Pianco, si Jopoy Aquino, at sila Paduano, at kung sino pang mga opisyal, no? Diyan sa 3 komite para sagutin yung kaso iniharap, yung petisyon na iniharap, motion for certiorari, no? With prohibition, diyan sa Supreme Court. Ngayon, pagkatapos noon, imbis na kasi imbitasyon lang ang ginawa nila Paduano, nung unang araw pa lang, sinabi nila, hindi, dahil hindi pumunta yan, patatanggal namin ang lisensya ng mga doktor, pag-disbar namin si Attorney Trixie, etc. Teka muna, ano ba? Akala ko ba pagpapanday kayo ng batas? Akala ko ba magbabalangkas kayo ng panukalang policy? Bakit iba? Di ba? Tapos, si Mr. Barbers went around town. Interview sa Net25, interview sa Tribune, interview sa Standard, kung saan-saan siya nagpapa-interview, na sinasabi niya, pinabalik-balik niya itong salitang, itong mga vloggers na ito ay mga bayaran. Ito ay mga funded by China, funded by Pogo, funded by drugs. Siyempre, masisira naman ang dangal ng mga tao. So, ang ginawa nila,
kumonsulta sila ng abogado. Sapagkat nakakasirang puri, hindi lang sa kanila, kundi sa buong pamilya nila. And they decided to file case, multiple cases of libel, cyber libel, slander, oral defamation, name it, no? Sir Jay. Dahil sa, hindi po pwede yung congressman ka, tapos palagi mo sinasabi, nito lang huli. Di na-file na. Ang reaction, anong reaction ni Mr. Barbers? Nagpa-interview na naman at sinabi niya, Duwag daw. bakit sila masasaktan kung hindi totoo? Siguro talagang bayad sila. Naloko na. Di mas lalo na yan. I mean, the guy is digging his own grave, no? Instead of going to court and sabihin niya, ito sagot namin dyan, nagpapa-interview siya. Sobrang sa sobrang katabilan ni Barbers, lalo niyang dinidin. Ito'y simula pa lamang, no? Kinakailangan kasi manindigan tayo, hindi pwedeng bayaan natin na maghari at maghari-harian itong mga taong ito na akala mo kung sinong may-ari ng mundo na dahil sa nasanay sila sa mga distrito nila, sila yung mga Diyos, no? Dahil sa namimigay sila kung ano-ano sigurong pabor sa kanilang mga electorate. Pero ito'y pagbubukas na rin ng isipan ng mga butante sa kanilang mga distrito. Ito yung mga congressman ninyong abusado. Correct. And speaking of Sir Jay, darating na 2025 elections, because we will be choosing our senators, pipili po tayo ng ating mga representante ng ating mga distrito, ng ating mga lugar. Gaano po kahalaga itong 2025 elections upang kahit papaano po ay mabago ang tahak, ang takbo po ng gobyerno, especially po dito sa House of Representatives na para sa mga netizens, para sa ating mga kababayan, ay nakikita nga naman nila na nagkakaroon na ng abuso sa kapangyarihan. Mahalaga, Jason, ang eleksyon darating. Kasi nga, sa kasaysayan ng ating bansa, ngayon lamang nabalahura ang ating kongreso, itong 19th Congress, kung tawagin natin, no? Ito yung pinaka-worst na Congress. Bukod sa sinamantala nila, they rape the budget, yung pambansang gastusin. Kaya nga sila naharap na naman sa isang pang kaso sa Supreme Court, yung General Appropriations Act, no? General Appropriations Bill, yung bicameral conference scandal, no? Kasi nga masyado nang umabuso. At ngayon natutuwa tayo, Jason, sapagkat nagbubunga itong pagiging vigilant ng taong bayan by way of the social media. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, hindi lang itong Noisy 37, kundi dapat talagang tayong lahat. Tayong lahat, binigyan tayo ng pagkakataon ng may kapangyarihan, ng makapangyarihan sa lahat ng Diyos na pina-invento niya sa tao itong social media para magkaroon ng tinig. Sapagkat dati wala tayong tinig eh. Kung ano lang ang binubungalit ng mga nasa mainstream media, no? Kahit na ito ay labag sa batas o labag sa decency, pinipilit yan sa ating lunukin, pero hindi na obra yan sapagkat na-invento nga yung new media sa pamamagitan ng iba't ibang social app, no? Social media app, Facebook, Instagram, X, anong tawag dito at iba pa, no? YouTube, no? Para makapagsalita ang tao, para maihayag niya, binigyan niya ng boses, binigyan niya ng kapangyarihan na manindigan ng tao sa pamamagitan ng mga Ngayon, ito nakakatuwa eh. Itong mga mambabatas natin, hindi ko alam kung sinasayang nila yung perang nilalaan ng taong bayan sa kanila, sa kanilang mga sweldo, legal research, legislative research, sapagkat gusto nilang saklawin itong new media, hindi natin pwedeng saklawin yan, Jason, kasi nga yan ay worldwide web.
internet. Wala tayo niyan, wala sa Pilipinas niyan. Ang gobyerno nga nagsusubscribe lang sa kanilang sa kanilang domain di ba? Yung .gov.ph. Nagbabayad sila diyan sapagkat wala tayo niyan eh. Ang meron lang may sarili niyan, yung China. No. At saka yung yung mga universal, merong TikTok nandiyan sa Singapore, merong Google nandiyan sa Amerika. Iba-iba, merong nasa Finland, merong ang yabang natin, gusto nating saklawin yan kasi nga hindi nag-aaral, napaka-stupido ng ating mga ilang mambabatas. Sinasaklaw nila yung bagay na hindi naman nila kayang saklawin. Kailangan daw i-rehistro, kailangan daw kumuha ng permit. Ano Ng prangkisa. Permit? Wala ka naman binibigay na frequency. Oh. Sir G, dito po sa mga ulit, kung mananalo po itong mga vloggers sa kaso laban sa isinampa nila laban po kay Ace Barbers, ay magsisilbi itong aral sa mga politiko, lalo na po doon sa mga madaling mag-akusa nang wala naman pong sapat na ebidensya. Hindi pwede. Hindi pwede yung ginagawa ni Mr. Barbers, nila Paduano. Tsaka lang ito, Jason, simula pa lang ito. Si Barbers pa lang ang umpisa. Meron pang mga susunod na sasampahan ng kaso. Itong grupo ng mga social media personalities, mga critics, no? Maliban kay Barbers. Kaya nga sabi nila, simula pa lang ito ng talagang pakikipaglaban para sa kalayaan ng paghahayag, no? Freedom of expression, which is guaranteed by the Bill of Rights in the 1987 Constitution. Sir Jay, bago ko lang ibigay kay kapartner Almar, sa ilalim po ba ngayon ng Administrasyong Marcos, nakikita niyo po ba na may pag-asa pa itong kalayaan ng pamamahayag? At kaya parang nakikita po natin na sinisikil po mula po dito sa mga, for example, sa SMNI, ang nangyari po, lahat ng mga Facebook, ang ibang Facebook pages, ang ibang mga YouTube channels ay tinake down po. Yung Kaya nga inahanap ko yung YT channel ng SMNI, tinake down na naman. Konting lumaki lang ng konti yung subscriber nila, tinitake down eh. Ibang mga vloggers ngayon po ay sinisikil. Si Sir June Bines ay yun po ang nangyari, yung pinuntahan siya mismo sa kanyang bahay niya. Sa tingin niyo, sir, sa nangyayari po ngayon, may pag-asa po ba ang malayang pamamahayag sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Alam mo, hanggat may naninindigan, may pag-asa yan. At ito lang maganda, Jason, the mere fact that the Supreme Court took cognizance of the petition, the petition, unang-una, even before this, baka nakakalimutan ng tao, meron din pong kasong isinampas sa Supreme Court, yung mga angkon ng SMNI. Buhay po yung kasong yan. Nag-aantay tayo ng desisyon ng Supreme Court. Malay mo, pagdating ng April 1 and 2 and 3, lumabas ang desisyon yan. No? Meron din pong kasong iniharap Loren Badoy at saka si Jeff Celis sa Supreme Court din. At pangatlo, na isang palatandaan na may pag-asa sapagkat inatasan ng Supreme Court kamakailan lamang, binigyan ng 15 non-extendable days. Nag-expire na yan, incidentally, Jason. Ang Speaker of the House, si Barber bilang chairman ng Dangerous Drugs Committee, si Dan Perez bilang chairman ng kung ano man yung committee niya, si Tobias Tiangco, yung chairman ng Information Committee, si Jopoy Aquino, yung chairman ng Information Communications Technology, at iba pang committee na sagutin yung isinampang kaso ng Noisy 37, yung mga social media netizens, no? Ito yung mga ordinaryong Pilipino na naninindigan para sa kalayaan ng paghahayag at kalayaan ng pamamahayag. Dalawa yan, no? Freedom of speech and freedom of expression, Jason. Hindi, Sir Jay, Code of Ethics daw.
code of conduct, iga nga. Gusto nilang magkaroon na parang KBP. Tapos ganito ilalabas nating ano. Tapos yung mga kasapi sa KBP, ganito linalabas nila. O yan o. Digong, sumibat pa Hong Kong. KBP, ano gagawin nyo dito? Ganon-ganon na lamang. Abante News Online, ganun, palalampasin nyo na lang to. Naku, binabahira ng mainstream media, oh. Binabahiran, pagka vlogger, nagtanong, kaugnay sa budget ng bansa natin, ayun, pinapatawag sa House of Representatives. Pero itong mga mainstream media na to, talagang bulgar na ang pagpapakalat ng mga malisyosong impormasyon sa social media, parang wala man lang ho. Tinignan ko nga yung ano niyan, FB page ng Abante, wala mang di man lang nila binawi yung post nila. Hindi man nila inayos. Di man lang sila gumawa ng bagong post. Kung ano nga ba yung pakay ni Tatay Digong sa pagpunta niya sa Hong Kong. Nanto ko, oo. Yes, Sir Jay, magandang gabi. Si Almar po ito, Sir Jay. Good evening. Sir, napaka consistent ni Congressman Ace Barbers doon sa kanilang mga statement na itong tinatawag nga nilang narco-vloggers. So, ibig sabihin, pinopondohan daw ito ng kumbaga, pilit inuugnay doon sa Pogo kasi daw pinopondohan daw ito ng Pogo itong mga vloggers na to. Sa yung initial na obserbasyon o sa inyong observation po, sir, totoo pong funded ito ng Pogo? Alam mo, kumbaga sa kumbaga sa usapang tao o natural na napasubo na si Ace Barbers sa pagpapangalan Ngayon, ang pinakamagandang gawin niya ay ihanda niya yung sarili niya para doon sa kaso. Yeah, At kailangan sa kakasabi niya kasi dito lamang huli doon sa standard. Sinabi niya, parang sinasabi niya na bagamat sinasabi niya hindi niya pinapangalanan, pero sinasabi niya malamang dahil nag-react sila, nag-file sila ng kaso. Totoo nga yung sinabi ko. O, di ba? Kaya, alam mo, ibig sabihin, sila tinutukoy na tong si Robert Ace Barbers. So yun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.